May mga bagay na nakikita natin ngunit hindi laging naiintindihan. Ang mga figura na nakikita natin sa gabi minsan ay hindi tao. At ang mga tunog na naririnig natin ay hindi palaging mula sa kalikasan. Isang maliit na nayon sa kalaliman ng kagubatan, tahimik at madilim na mga ilaw mula sa mga bahay na kakaunti ang gawa. Ang tanawin ay tila payapa ngunit ang kapaligiran ay puno ng kawalan ng katiyakan. Ang nayong ito, kahit maliit at nakabukod, hindi lahat ay naglalakas loob na makinig sa mga kwento nito. Sabi nila, kapag gabi, may mga kakaibang figura na dumadaan sa mga bahay, naririnig ang mga yabag ngunit walang tao. Ang mga tao ay lumalayo sa isa't isa, hindi nangangahas na tumingin sa mga estranghero sa mata dahil sila ay natatakot. At kapag binanggit ang pangalang aswang, lahat ng mga mata ay nagbabago. Isang lumang bahay kung saan nakatira ang isang maliit na pamilya. Sa loob, isang medyo may edad na lalaki, si Francis, ang nakaupo sa hapagkainan kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid na lalaki. Biglang may kumatok sa pinto mula sa bakuran. Tumayo si Francis, nagdududa ang mga mata. Sandaling katahimikan. Ang tanawin sa labas ng pinto ay madilim sa dilim. Isang gabi, nang hindi maitago ng mga bituin sa langit ang dilim, dumating sila. Isang kakaibang pamilya, kasama ang isang matandang babae at isang magandang dalaga, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tulad ng mga normal na mata. Dumating sila at humiling na magdamag. Sa unang tingin, walang anumang kahina-hinala. Pero who knows, sino ba talaga sila? Lumabas si Francis ng pinto, binuksan ang eksena ng isang matandang babae na may kulubot na mukha at isang apo na mahina ang hitsura ngunit matalas na mata. Lola Cora. Tina ang dalawang pangalang ito ay hindi nakakapinsala gaya ng iniisip ng lahat. Walang nakakaalam na, sa pagkukunwari ng mga taong ito, mayroong isang mabisyo, uhaw sa dugo, laging nakakubli at naghihintay ng tamang sandali. Nakakuyom ang mga kamay ni Lola Cora, mabigat ang kanyang paghinga. Tinitigan ni Tina si Francis, may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Hindi sila ordinaryong dumadaan. Sa loob lamang ng ilang oras, sunod-sunod na hindi maipaliwanag na mga pangyayari ang nagsimulang mangyari. Kakaibang mga ingay, madilim na ilaw at pakiramdam na pinagmamasdan sila. Walang sinuman sa pamilya ni Francis ang makakaisip na, sa likod ng pintong ito, may mga masasamang nilalang na nakakubli, naghihintay ng gabi upang matugunan ang kanilang uhaw. Nakatayo si Francis sa kwarto, nakatingin sa bintana, balisa ang mga mata. Ang mga tanawin sa labas ay unti-unting naging malabo, ang espasyo ay napuno ng kadiliman. Kaya, ang tanong ay, maaari bang harapin ni Francis at ng kanyang pamilya ang bangungot na ito? O sila ba ang susunod na biktima sa isang laro ng kadiliman na hindi nila naisip? Ang mga imahe ni na Lola Cora at Tina ay unti-unting naglalaho sa dilim na naiwan lamang ang bulong ng hangin at mga kakaibang palatandaan sa paligid ng bahay. Ngayon, simulan na natin ang kwentong ito. At tandaan ang mga bagay ay hindi palaging kung ano ang hitsura nila. Ang isang pamilya ay maaaring maging tao, ngunit maaari rin silang maging mga halimaw. Dito talaga magsisimula ang kwento, at unti-unting mabubunyag ang lahat ng misteryo. Sa isang liblib na lugar, malayo sa maingay at mataong mundo,
may isang maliit na nayon na hindi alam ng marami. Simple lang ang pamumuhay ng mga tao dito, magkakilala ang lahat, nakakabit sa isang mapayapang buhay, ngunit minsan, ang katahimikang iyon ay nagtatago ng mga misteryo na tanging ang mga nananatili sa mahabang panahon ang makakadama. Si Francis, isang binata mga 25 years old, maalalahanin ang mukha, matalas ang mata. Nakatayo siya sa tabi ng bintana ng isang kahoy na bahay, nakatingin sa labas. Payapa ang paligid, pero may mabigat, parang may paparating. Iyon ay si Francis, isang anak ng nayon na ito. Ang kanyang buhay, tulad ng marami pang iba dito, ay mga araw ng pagsusumikap, mga gabi kasama ang kanyang pamilya. Nakatira siya kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid na lalaki sa isang maliit na bahay na ang oras ay tila hindi kayang lusubin. Si Francis ay nagtatrabaho sa kusina, ang kanyang ina ay nagluluto habang ang kanyang nakababatang kapatid ay naglalaro sa sulok ng silid. Ang lahat ay tila karaniwan, napakasimple, ngunit may kakaibang katahimikan. Ngunit marahil may darating na magbabago sa buhay na yon magpakailanman. Isang unpredictable, unstoppable na unos ang paparating. Ang mga unang palatandaan ay nagsimulang lumitaw, mga pangyayaring hindi maipaliwanag, mga kakaibang tao na lumitaw at nagdadala ng mga bagay na walang gustong harapin. Isang gabi, nagtatrabaho sa bakuran si Francis at ang kanyang kapatid. Biglang may narinig silang yabag sa di kalayuan, napakagaan, ngunit malinaw. Nagkatinginan silang dalawa, nalilito. Walang tao doon maliban sa kanila. Hindi pamilyar ang mga yapak na yon. Hindi iyon yapak ng sinuman sa nayon. At pagkatapos, sa gabi, nang tahimik ang lahat, may kumatok sa pinto. Lumabas si Francis, ang malamlam na liwanag ang nagliliwanag sa kanyang mukha na naninigas. Bumukas ang pinto, umihip ang malamig na simoy ng hangin, na lalong nagpatahimik sa hangin. Nang bumukas ang pinto, lumitaw ang isang mag-asawa, isang matandang babae, at isang magandang dalaga. Ngunit matalas at makahulugan ang mga mata ng dalaga. Tumayo sila doon, nakatingin kay Francis na parang kilalang kilala nila siya. Lola Cora at Tina, dalawang pangalan na hinding-hindi mawawala sa alaala ni Francis. Naghahanap lang daw sila ng matutuluyan para magdamag. Pero sa paraan ng pagtingin nila sa kanya, sa paraan ng pagtayo nila doon sa dilim, hindi mapakali si Francis. Mukha ni Tina. Mataman niyang tiningnan si Francis, at bagamat ngumiti siya, may kakaiba sa mga mata niya. Nakaramdam ng lamig sa hangin si Francis. Sinasabi nila na sila ay mga estranghero lamang na nangangailangan ng tulong, ngunit may mali. At kaya, pumasok sila sa bahay na ito, sa ilalim ng madilim na liwanag, at walang nakakaalam na ito ang simula ng isang serye ng hindi maipaliwanag na mga kaganapan. Sa loob ng bahay, kung saan nakaupo sina Lola Cora at Tina sa hapagkainan. Parang normal ang lahat, ngunit nakaramdam ng pagkabalisa si Francis. Walang pinaghihinalaan ang kanyang ina at kapatid, ngunit hindi maalis ni Francis ang tingin kay Tina at alam niyang may mali. Kaya ang pamilya ni Francis, mula sa isang normal na buhay, ay nahaharap ngayon sa isang hindi inaasahang banta. Ang mga bisitang ito hindi sila tao. At ang tanong ay, para saan sila naririto? At maaari bang protektahan ni Francis ang kanyang pamilya mula sa mga misteryong nakakubli sa dilim? Larawan ng mga mata na kumikinang sa dilim, ang malamlam na liwanag ng bahay at hinihingal ang pangunahing tauhan.
Makulimlim, puno ng tensyon ang eksena, na parang hinahabol sa sariling bahay ang manonood. Isang gabi lang, isang pagtatagpo lang. At mula doon, magbabago ang lahat magpakailanman. Nagsisimula pa lang ang kwento ng pamilya Francis, ng mga nilalang na hindi nila maintindihan. Noong gabing iyon, pagkabukas ng pinto, walang makakapag-predict kung ano ang mangyayari. Lola Cora at Tina, dalawang kakaibang babae, saan sila nanggaling at bakit sila nagpunta para maghanap ng masisilungan sa bahay ni Francis? Nagsimula ang lahat ng simple, ngunit walang inaasahan na ang gabing ito ay magiging isang malaking pagbabago. Nakaupo sa hapagkainan sina Lola Cora at Tina. Magiliw silang binati ng ina at nakababatang kapatid ni Francis, ngunit nabahala si Francis. Umupo siya sa tapat ni Tina, hindi maalis ang tingin sa kanya. Si Lola Cora, ang matandang babae na may haggard na mukha, ay mukhang mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kakaibang katahimikan. Samantala, si Tina, ang kanyang pamangkin, bagaman mga 20 taong gulang pa lamang, ay may misteryosong hitsura na may porselana na puti ang balat at matalas na mga mata. Ngunit ang mga matang iyon, ang titig na iyon, ang nagpaakit kay Francis, na parang pinagmamasdan ang bawat kilos nito. Ang mga mata ni Tina, ang liwanag na nagniningning sa kanyang mukha, ay na-highlight ang kakaiba sa kanyang mga mata. Marahan siyang umiti, ngunit mayroong malamig at walang kaluluwa. Hindi gaanong nagsasalita si Tina, pero minsan, isang tingin lang sa kanya ay bumibigat na ang kapaligiran. Pakiramdam ni Francis ay parang may nakasilip sa kanya, pero paglingon niya, wala namang tao. Yung feeling na parang may anino na laging nakamasid, hindi siya makapaniwala. Sinusubukang kausapin ni Francis si Tina, ngunit nanatili itong nakatingin sa kanya ng mga mata na para bang nababasa nito ang iniisip nito. Ang bawat tanong ni Francis ay sinagot niya ng malabo at kakaiba. Isang gabi, nang lumabas si Francis upang kumuha ng tubig, may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang pamangkin na si Tina, sa halip na maupo, ay tumayo at naglakad-lakad sa paligid ng bahay nang hindi gumagawa ng ingay. Huminto siya sa harap ng bintana, dumungaw sa labas, ang kanyang mga mata ay hindi kumikislap kahit minsan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim, ang kanyang titig ay sumisipsip na para bang siya ay nanonood ng isang bagay na hindi nakikita ng iba. Si Tina ay nakatayo malapit sa bintana. Ang liwanag mula sa labas ay sumisikat sa salamin na nagniningning sa kanyang mukha na lumilikha ng isang makamulto na imahe. Ilang sandali pa, bumalik siya, ngunit ang ngiti niya ay kasing lamig at misteryoso pa rin tulad ng dati. Pero hindi tumigil doon ang kakaiba. Isang araw, habang kumakain, may nangyaring hindi maipaliwanag na insidente. Habang nag-uusap ang lahat, may nahulog na plato sa mesa at nabasag. Tatayo na sana si Francis para linisin yon, pero ang ikinagulat niya ay hindi gumalaw si Tina, nakatingin lang siya sa nabasag na plato at bumulong ng kung ano-ano. Ilang sandali pa, biglang gumulong pabalik sa sarili ang plato, parang hindi pa nabasag. Hindi nagpakita ng pagkagulat si Tina. Nakatingin lang siya kay Francis, kumikinang ang kanyang mga mata na parang may gustong sabihin, ngunit hindi ibinuka ang kanyang bibig. Ang pagiging mahinahon niya, kasama ng mga kakaibang kilos na ito,
ay nagsimulang maghinala si Francis. Nagsimulang lumitaw ang mga hindi maipaliwanag na bagay. At pagkatapos may isang napakasamang mangyayari. Nakaupo na ang lahat para maghapunan nang biglang may kumatok sa pinto. Napatingin si Francis sa pintuan, ngunit nang buksan niya ito, wala siyang nakita kundi kadiliman. Ang pakiramdam ng pagkabalisa ay lumaki. Bumukas ang pinto, ngunit walang tao. Isang malamig na hangin ang dumaan na nagpanginig kay Francis. Iyon ang unang senyales. Isang tanda ng presensya na hindi tao, hindi niya maintindihan. At mula doon, unti-unting sinakop ng dilim ang bahay ni Francis D. Huminto ang pagbaril sa mukha ni Francis, nababanaag sa kanyang mga mata ang pagkalito at takot. Ngunit nagsisimula pa lang ang lahat. Mga tanong na hindi nasasagot, kakaibang kilos, at isang pamilya na hindi tulad nito. Kailangang harapin ni Francis ang kakilakilabot na katotohanan. At ang tanging tanong na natitira ay makakatakas ba siya sa kadilimang ito? Ang screen ay kumukupas sa itim, na naiwan lamang ang tunog ng hangin at ang malakas na tibok ng puso ni Francis. Lumilitaw ang teksto, maaari bang harapin ng pamilya Francis ang mga nilalang na nagkukubli sa dilim? Malapit nang mabunyag ang sagot. Sa mga gabing tahimik, kapag ang mga anino ay mataas at ang hangin ay umiihip sa mga dahon, mayroong isang bagay na nagsisimulang magbago. Kakaibang mga palatandaan ang lumilitaw, mga bagay na hindi maipaliwanag ng katwiran. Mga yabag na walang nakikita, mga tunog na walang naririnig, ngunit nadarama na para bang laging may nagmamasid mula sa kadiliman. Naglalakad si Francis sa kahabaan ng koridor sa gabi, ang madilim na liwanag ng mga oil lamp na tumatanglaw sa mga lumang dingding. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa labas ng bintana. Huminto siya, tumingin sa labas ngunit wala siyang nakita kundi kadiliman. Umalinggaw ang kaluskos ng hangin sa mga sanga ng mga puno sa hardin. Isang gabi, nang magising si Francis sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig siya ng mga kakaibang tunog mula sa labas ng hardin. Ang mga ingay ay parang may naglalakad, ngunit nang buksan niya ang pinto at tumingin sa labas, ang makapal na kadiliman lang ang makita. Ang mga hayop sa baryo ay biglang nawala ng walang bakas, at pagkaraan ng ilang araw, ang kanilang mga katawan ay natagpuan, matagal ng patay na walang nakakaalam ng dahilan. Larawan ng patay na aso sa baryo, walang sugat ang katawan, ngunit dilat pa rin ang mga mata, puno ng takot. Tuwang-tuwang nag-uusap ang mga taga-nayon, lahat ay naghihinala sa mga kakaibang nangyayari. Ang lahat ng mga kaganapang ito ay hindi maaaring nagkataon lamang. At pagkatapos, isang gabi, nang ang lahat ay nakatulog, si Francis ay nakarinig ng isang pag-uusap na hindi niya inaasahan. Napalitan ng eksena sa sala, kung saan tahimik na nakatayo si Francis sa likod ng pinto. Nakinig siya, unti-unting naging matalas at naninigas ang mga mata. Mula sa kabilang silid, umalinggaw ang boses ni na Lola Cora at Tina. Ang kwentong narinig ni Francis ay isang kwentong hindi naisip ni Noman sa kanyang pamilya. Si Lola Cora at Tina, dalawang estranghero, ay hindi talaga tao. Ang mga nilalang na narinig lamang niya sa mga nakakatakot na kwento ng matatanda aswang. Tumayo si Francis, hindi nangahas na huminga, nakahawak ang kamay sa pinto. Umalinggaw ang boses ni Lola Cora mula sa loob ng silid. Lola Cora sa isang mahiwagang boses. "She's grown up.
We can't keep hide like this. Kailangan lumabas ang mga aswang, kailangan manghuli. We have to start over. Tina, sa malamig na boses. Lola, masyado na tayong matagal dito. Oras na para kumilos. Sa sandaling yon, naunawaan ni Francis. Ang kanyang mga bangungot, ang kakaibang damdaming naranasan niya, ay hindi basta-basta. Ang mga nilalang na akala niya ay umiiral lamang sa mga alamat, sila ay naroroon mismo sa kanyang bahay. Sina Lola Cora at Tina ay mga aswang, uhaw sa dugo, cannibalistic, shape-shifting creatures. Mukha ni Francis, na lalaki ang mga mata, puno ng takot at pagtataka. Napaatras siya, napaupo pabalik sa upuan, hingal na hingal. Nakadikit pa rin ang mga mata sa pintuan kung saan naganap ang usapan. Si Francis ay nagsimulang mapagtanto ang kakilakilabot na katotohanan. Ang kanyang pamilya ay hindi lamang binabantayan, sila ay hinahabol. At ang mga nilalang na yon, hindi tao, ay nakapasok sa kanyang buhay nang hindi niya nalalaman. Lahat ng kanyang pinaniniwalaan ngayon ay biglang gumuho. Isang umaga, nang magpasya si Francis na harapin ang katotohanan. Nakatayo siya sa hardin, ang sikat ng araw ay sumisikat, ngunit pakiramdam niya ay napapalibutan siya ng kadiliman. Tumingin siya sa loob ng bahay, kung saan nakaupo sina Lola Cora at Tina, walang ekspresyon ang mga mukha, pero puno pa rin ng pagkahumaling ang kanilang mga mata. Kaya si Francis ay walang ibang pagpipilian. Hindi siya maaaring magpatuloy na mabuhay sa isang kasinungalingan. Kailangan niyang harapin ang mga mahiwagang nilalang na ito bago nila sirain ang lahat ng kanyang minamahal. Desidido ang mukha ni Francis. Tumitingin siya sa malayo, determinadong protektahan ang kanyang pamilya at ang ngayon. Hindi magiging madali ang gagawin niya, ngunit hindi na siya makakabalik. Papalapit na ang dilim at magsisimula na ang isang buhay at kamatayang labanan. Nabubunyag na ang mga sikreto ni na Lola Cora at Tina. Pero kaya ba silang harapin ni Francis? Kaya ba niyang itigil ang bangungot bago nito maubos ang lahat? Tumigil ang background music, tumahimik ang espasyo, tanging ang tunog na lang ng malakas na tibok ng puso ni Francis ang nananatili, na tila nagbabala sa panganib na paparating. Buong magdamag na hindi makatulog si Francis. Ang mga salitang narinig niya mula sa pag-uusap ni na Lola Cora at Tina ay patuloy na tumutunog sa kanyang isipan. Hindi na siya makapaghintay pa. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, alam niyang hindi na siya mabubuhay sa kadilimang ito magpakailanman. Tumayo si Francis, puno ng determinasyon ang mga mata. Nilingon niya ang kanyang ina at kapatid na may pag-aalalang nakatingin sa kanya. Tila isang mahalagang desisyon ang naghihintay para sa kanya. Ngayon ang araw kung kailan dapat matapos ang lahat. Walang puwang para sa takot. Walang puwang para sa pagkaantala. Kailangang harapin ni Francis ang katotohanan at harapin ang mga nilalang na sumalakay sa kanyang buhay. Naglakad palabas si Francis at ang kanyang pamilya. Ang lahat ay naging kakaibang tahimik. Lahat ng tao sa nayon ay umiwas sa kanilang mga mata habang sila ay dumaan. Naramdaman ni Francis ang mga mata na nanonood mula sa kadiliman at isang lamig ang bumalot sa lahat. Ngunit samantala, sina Lola Cora at Tina, mga nilalang na akala niya ay umiiral lamang sa mga kwento ng matatanda, ay naghahanda para sa isang pag-atake.
Sina Lola Cora at Tina, nakatayo sila sa dilim, nagniningning ang mga mata sa gabi. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Tina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsuway. Lola Cora, paos ang boses, puno ng mali siya. Hindi mo kami mapipigilan. Hindi kami aalis. Tina, malamig ang boses. Masyado ka nang nalalaman, Francis. Ngayon, wala kang pagpipilian. Ngunit ang hindi inaasahan ni Francis ay isang bagong hitsura. Ang isa pang nilalang na higit na makapangyarihan at mapanganib ay lumitaw mula sa kadiliman. Isang nilalang na tinatawag na Tik-Tik, na may sobrang nakakatakot na kakayahan sa pangangaso, ay papalapit sa kanilang bahay. Ang makapal na dilim ay unti-unting naghiwalay, at mula sa loob, isang malaking nilalang na may itim na pakpak ang kumalat. Ang tunog ng tik-tik ay umalingaw sa buong hardin. Nagmamadali itong pumunta sa bahay ni Francis, na may kumikinang na mga mata at matutulis na kuko. Biglang bumukas ang pinto at nilamon ng kadiliman ang lahat. Dumating na si Tik-Tik. Ang halimaw na yon, hindi lang ito banta, kundi isang tunay na mandaragit na may kakayahang gawing masarap na biktima sa isang iglap. Patakbong pumasok si Francis sa bahay. Dali-daling isinara ang pinto. Nagkatinginan ang kanyang ina at kapatid, natatakot, ngunit si Francis ay nakatayong matatag, ang kanyang mga mata ay determinado. Hindi niya hahayaang kunin ng mga nilalang na ito ang kanyang pamilya. Sa gitna ng kaguluhan, kinailangan ni Francis na gumawa ng paraan para lumaban. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumayo at protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Bawat hakbang, bawat desisyon na gagawin niya ang magiging kapalaran ng kanyang pamilya. Ang labanang ito sa kadiliman ay hindi magiging madali. May hawak na mahabang stick si Francis, malamig at matigas ang mga mata. Mahigpit niyang hinawakan ang patpat, naghahanda para sa isang hindi pantay na labanan. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim. Umalingaw ang mga hiyawan ni Tik-Tik sa madilim na gabi, ang biglaang pag-atake ni na Lola Cora at Tina, ngunit hindi umatras si Francis. Kailangan niyang lumaban hanggang dulo. Itinulak ni Francis ang bintana para depensahan. Sunod-sunod na lumitaw ang mga atake ni Tik-Tik at mga mahiwagang nilalang. Nahihirapan si Francis, ngunit may determinasyon din. Sa laban na ito, walang mananalo. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang mga nilalang na ito ay hinding-hindi pababayaan ang pamilya ni Francis na mag-isa. At si Francis, sa buong lakas ng loob, ay gagawin ang lahat upang maprotektahan ang tahanan na ito, anuman ang gastos. Habang magkaharap sina Francis at Tik-Tik sa isang maigting na labanan, bawat welga, bawat pag-iwas ay puno ng panganib. Sa maikling sandali, dapat mahanap ni Francis ang kahinaan ng nilalang. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa nilalang. Ito ay isang pakikipaglaban sa kanyang sarili, sa lahat ng kanyang minamahal. At isang tao lang ang makakaligtas, si Francis kaya ito. Ang screen ay kumukupas sa itim, ang paghinga ni Francis at ang ungol ng Tik-Tik ay umalingaw-ngaw,
na lumilikha ng isang dramatikong pagtatapos at nagpapasigla sa pag-usisa ng manonood. Ang tunog ng malakas na hangin na sumisipol sa mga sanga. Ang madilim na ilaw ay sumisikat sa maliit na bahay. Ang hangin ay tahimik ngunit mabigat. Nagsimula ang eksena kay Francis at sa kanyang pamilya sa isang kritikal na sitwasyon, kaharap sina Lola Cora, Tina at Tik-Tik. Ang kapaligiran ay puno ng banta na para bang isang mapagpasyang labanan ang papalapit. Ang mahabang gabi ay hindi natatapos. Ang digmaan sa pagitan ng kadiliman at liwanag ay tumagal hanggang sa sandaling ito. Ngunit hindi lahat ay makakaligtas. Dahil sa labanang ito, ang isang sakripisyo ay hindi maiiwasan. Si Francis at ang kanyang pamilya ay lumalaban sa bahay. Ang mga pag-atake mula sa Tik-Tik at sa dalawang nilalang na sina Lola Cora at Tina ay patuloy na dumarami. Ang lahat sa bahay ay nagiging kaguluhan. Ang mga kasangkapan ay itinapon kung saan-saan. Ang mga hiyawan ng sakit ay naririnig. Ang nagsimula bilang isang buhay at kamatayang labanan ay nauwi na ngayon sa isang labanan ng sakit at sakripisyo. Sa mapagpasyang sandali, isang miyembro ng pamilya Francis ang sumulong, gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Ang sakripisyong ito ay magliligtas sa lahat, ngunit mag-iwan din ng hindi maalis na psikolohikal na peklat. Si Francis at ang kanyang ina ay nakaharap sa Tik-Tik. Isang miyembro ng pamilya na posibleng nakababatang kapatid ni Francis, ang nagpasyang sumugod sa gitna ng labanan na hinaharangan ang landas ng halimaw upang bigyan ng pagkakataon ang isa na makatakas. Makikita sa eksena ang nakababatang kapatid ni Francis na matapang na lumabas, pinoprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Nakababatang kapatid ni Francis sa isang matatag, mapagmahal na boses. Go! Don't worry about me. Ito lang ang paraan para iligtas ang lahat. At kaya sa sandaling iyon naganap ang sakripisyo. Ang nakababatang kapatid na lalaki ni Francis, nang walang pag-aalinlangan, ay humarap sa kamatayan upang protektahan ang kanyang pamilya. Sa hiyaw ng sakit, inatake siya at itinumba ni Tik-Tik. Ngunit iyon din ang mapagpasyang sandali na tumulong kay Francis at sa kanyang ina na makatakas sa yakap ng kasamaan. Nahulog ang nakababatang kapatid ni Francis, ngunit bago siya namatay, ngumiti pa rin siya, isang matibay at mapagmahal na ngiti. Nakita ni Francis ang eksenang iyon, puno ng sakit at determinasyon ang kanyang mga mata. Sumugod siya, buong tapang na lumaban para tapusin ang laban. Nang tila nawala ang lahat ng pag-asa, isang nakatagong kapangyarihan ang nagising sa loob ni Francis. Hindi niya hahayaang mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Sa lahat ng lakas na natitira sa kanya, lumaban si Francis hanggang sa huling sandali. Itinulak pabalik sina Lola Cora at Tina. Sa pagitan ni Francis at Lola Cora, ang tunog ng mga bagay na nagbabanggaan, ang malalakas na atake mula sa magkabilang panig. Sa wakas, sa isang mapagpasyang suntok, natalo ni Francis sina Lola Cora at Tina na tinapos ang labanan sa isang mabangis na paraan. Nang tuluyang natalo ang kadiliman, pakiramdam ni Francis
at ng kanyang pamilya ay natagpuan na nila ang liwanag. Ngunit nananatili ang kakaibang pakiramdam, isang hindi maipaliwanag na presensya. Sa kabila ng kanilang tagumpay, alam nilang hindi pa talaga tapos ang banta. Ang pamilya Francis ay nakatayo sa gitna ng mga guho, dugo at mga sugat na nakikita pa rin. Ngunit kapag lumingon sila sa nayon, muling lumitaw ang mga kakaibang palatandaan, kakaibang mga ilaw, hindi maipaliwanag na mga tunog, at isang anino na gumagalaw sa kadiliman. Ang mga kakaibang palatandaan ay patuloy na lumilitaw sa nayon. Kakaibang mga ilaw, mga anino na lumilipad sa gabi, at mga bulong mula sa mga saradong pinto. Napagtanto ni Francis na, sa kabila ng kanilang tagumpay, ang panganib ay hindi pa ganap na nawala. Ang kadiliman ay nakakubli pa rin sa isang lugar, naghihintay ng pagkakataong bumalik. Tumingin sa labas si Francis, puno ng pag-aalala at determinasyon ang kanyang mga mata. Ang mga kakaibang palatandaan ay nagpatuloy, at ang kadiliman ay tila nagkukubli, hindi maiiwasan. Hindi pa tapos ang digmaan. Bagamat natalo na nila sina Lola Cora at Tina, nananatili pa rin ang banta ng mga nilalang na ito. At sino ang nakakaalam, sa kadilimang iyon, ano pa ang naghihintay?